Kung nais po ninyong malaman kung ano ang nag-iisa at pinakamahalagang bagay na nagdedesisyon kung magkakaroon ng kanser o hindi ang isang tao paglagpas ng edad 50 o 60, pakiusap, kalimutan po muna natin pansamantala ang tungkol sa lahi o genetics. Huwag muna nating isipin ang kasaysayan ng ating pamilya o ang mga nakatagong sakit sa dugo na madalas nating kinatatakutan. Ang tunay na naghihiwalay sa pagiging malusog at sa pagkakaroon ng sakit ay nakasalalay sa kung ano mismo ang nangyayari sa pinakaloob ng inyong katawan sa mismong oras na ito habang kayo ay nakaupo at nakikinig. Ipinapakita ng modernong siyensya ang isang katotohanang maaaring gumulat sa marami. Ang mga microscopic na kanser o ang mga kumpol ng abnormal na selula na napakaliit ay tahimik na nabubuo sa loob ng katawan nating lahat. Hindi po ito usapin ng baka o kung mamalasin, kundi isang siguradong biological na proseso na nangyayari araw-araw, oras-oras. Lahat po ng nakakabasa at nakakarinig ng mga salitang ito ay mayroon nito. Ngunit at ito ay isang napakalaking ngunit na nagdadala ng matinding pag-asa na hindi alam ng karamihan. Kung ang mga maliliit na selula ng kanser na ito ay mananatiling tulog mamamatay o sasabog para maging isang nakamamatay na sakit, ay buong-buong nakadepende sa tatlong natural na sistema ng depensa na kayo mismo ang may kontrol. Ito ay ang kakayahan ng inyong immune system na hanapin at patayin ang kalaban. Ang desisyon ng inyong mga ugat ng dugo kung bubuksan ba nila ang linya ng supply para pakainin ang kanser at ang antas ng pamamaga o inflammation sa inyong buong katawan ang siyang papatay sa kanser na parang isang balde ng malamig na tubig o magpapaliyab dito na parang hanging umiihip sa nasusunog na kagubatan. Magandang araw po sa inyong lahat mga lolo at lola, mga tito at tita. Ako po si Dr. Victor Castillo. Ako ay isang doktor sa emergency room at isang mananaliksik sa biology ng kanser sa loob ng ilang dekada. Matapos ang halos 30 taon ng pagsaksi sa 10,000 pasyenteng lumalaban sa sakit sa iba't ibang ospital dito sa Pilipinas, nakita ko ng aking sariling mga mata ang trahedyang nangyayari kapag bumagsak ang mga natural na depensang ito ng katawan. May mga pasyente akong nakitang pumanaw dahil sa kanser na sana kung alam lang natin ang tamang paraan ay napigilan na natin habang maliit pa. Ngunit kasabay ng mga kalungkutang iyon, nakasaksi rin ako ng isang pambihirang himala ng nutritional medicine o paggagamot gamit ang nutrisyon. Nakita ko kung paano ang mga partikular na pagkain, kapag kinain sa tamang dami at tamang oras, ay kayang gisingin at buhayin muli ang lahat ng natutulog na sistema ng depensa ng katawan. Kahit pa sa mga nakatatanda na nasa edad 60, 70, 80 o kahit sa mga may hawak na ng medical diagnosis. Ngayon aakayin ko kayo at ituturo ko sa inyo ang 5 uri ng pagkain na pinatunayan ng mga pinakamahigpit na pag-aaral sa buong mundo na may kakayahang labanan ang kanser sa antas ng mga molekula. Sabay-sabay nating tutuklasin kung paano nagagawang gutumin ng mga simpleng pagkain ang mga tumor, palakasin ang immune system at kumpunihin ang mga sira sa katawan. At ang pinakamahalaga, hindi lang ako basta magsasalita. Ibibigay ko sa inyo ang eksaktong sukat at tamang paraan ng paghahanda na ginamit ng mga siyentipiko sa mga totoong tao upang makapagbigay ng totoong resulta. Bago po tayo lumalim sa bawat pagkain, kailangan ko po ang inyong munting tulong. Nakikita ko po sa mga mensahe at komento na marami sa mga nanonood ng aking mga video ang hindi namamalayang hindi pa pala sila nakasubscribe sa channel. Maaari po bang pakisuri ninyo ito ngayon? Ito po ay libre. Aabutin lang ng 2 segundo at makakatulong ito upang makaabot ang channel na ito sa mas marami pang tao na katulad ninyo na naghahanap ng tunay na impormasyon sa kalusugan na nakabase sa siyensya. Ngayon, pag-usapan natin ang isang lihim ng katawan na bihirang ibahagi ng iba. Sa anumang oras ang inyong katawan ay nag-aalaga ng libu-libong maliliit na selula ng kanser o microcancers.
Hindi po ito gawa-gawang kwento, ito ay pangunahing siyensya. Nang suriin ng mga doktor ang katawan ng mga taong biglaang namatay dahil sa aksidente, mga taong ganap na malusog at walang anumang sintomas o diagnosis ng kanser bago sila mamatay, may nadiskubre silang nakakagulat. 40% ng mga kababaihan sa edad 40 ay may maliliit na selula ng kanser sa suso. 50% ng mga kalalakihan sa edad 50 ay may kanser sa prostate at aabot sa 70% ng mga tao sa edad 70 ay may maliliit na kanser sa thyroid. Ngunit bakit karamihan sa mga selulang ito ay hindi kailanman nagiging totoong sakit sa ospital? Bakit sila nabuhay ng malusog hanggang sa kanilang huling hininga? Ang sagot ay nasa 3 dakilang gwardya ng katawan. Ang unang gwardya ay ang inyong immune system. Sa loob ng inyong katawan ay may isang malakas na hukbo na binubuo ng mga natural killer cells o NK cells, T cells at macrophages. Isipin ninyo sila bilang mga masisipag na gwardya na may hawak na flashlight nagpapatrolya sa madidilim na pasilyo ng inyong katawan 24 na oras araw-araw. Sa mismong sandaling may maitutok silang ilaw sa isang kumpol ng selula na nagbabalak maging abnormal, agad nila itong susugurin at papatayin. Ang labanang ito ay nangyayari ng 10,000 beses sa buong buhay ninyo sa napakatahimik na paraan na hindi natin namamalayan. Ang pangalawang gwardya ay ang sistema na kumokontrol sa pamamaga o inflammation. Alam po ba ninyo ang pamamaga ay isang magandang reaksyon kapag aksidente kayong nahiwa habang naghihiwa ng gulay? Sa oras na iyon, kailangan ng immune system na mamaga ang sugat para tumawag ng dugo na magpapagaling dito at pipigil sa mga bakterya. Ngunit ang chronic inflammation o pabalik-balik at matagalang pamamaga, kung saan ang katawan ay palaging may mahinang antas ng pamamaga sa loob ng maraming taon dahil sa stress, puyat o maling pagkain, ay isang malaking trahedya. Para itong isang baga ng apoy na patuloy na umaalab sa ilalim ng mga tuyong dahon. Ang init mula sa bagang ito ay naglalabas ng mga kemikal na nag-uudyok sa mga selula na maghati at dumami ng parang baliw, binabaliwala ang lahat ng batas ng kalikasan. Sobrang gusto ng mga maliliit na kanser ang pamamagang ito. Ang pamamaga ang siyang mitya at gasolina para sila ay lumaki. Kung makokontrol ninyo ang pamamaga at mapapatay ang init na iyon, ang mga maliliit na kanser ay makukulong at makakatulog habang buhay. Sa kabilang banda, kung sasabog ang pamamaga, magigising ang kanser. Iyan ang dahilan kung bakit ang mga taong may chronic arthritis, pamamaga ng bituka o obesity na isang uri rin ng pamamaga ng buong katawan ay may mas mataas na panganib na magkakanser. Hindi ang edad o ang mga kulubot ang nagdudulot ng sakit, kundi ang namamagang kapaligiran sa loob ng katawan ang siyang nagbibigay ng green light o permiso para tumubo ang sakit. At ang pangatlong sistema ng depensa, ang pinakamahalaga ngunit bihirang mabanggit sa mga balita sa kalusugan, ang kakayahang pigilan ang pagbuo ng mga ugat ng dugo o angiogenesis. Dapat po nating maintindihan na ang anumang selula sa katawan ay nangangailangan ng oxygen at sustansya mula sa ating mga ugat ng dugo para mabuhay. Ganoon din ang mga maliliit na kanser. Ngunit may isang mahigpit na batas ng kalikasan, masyado silang mahina para gumawa ng sarili nilang ugat. Kung walang supply ng dugo ang isang kumpol ng kanser, ay hindi kailanman lalaki ng higit sa 2 milimetro. Kasing laki lamang ng dulo ng isang ballpen. Sa ganoong kaliit na sukat ito, ay ganap na walang panganib na katago sa gitna ng bilyon-bilyong normal na selula. Kung gusto nitong lumaki, obligasyon nitong maglabas ng kemikal na signal para humingi ng tulong sa katawan na gumawa ng daanan ng dugo papunta sa kanya. Sa sandaling madaya nito ang katawan at ang mga maliliit na ugat ng dugo ay kumonekta sa tumor, mangyayari na ang sakuna sa loob lamang ng 2 maiikling linggo. Matapos itong makatanggap ng dugo, ang tumor ay maaaring lumaki ng 16,000 beses. Pakiusap, pakinggan po ninyong mabuti ang numerong ito,
16,000 beses. Mula sa isang tuldok na kasing liit ng ballpen na walang nakakapansin, sasabog ito at magiging isang tumor na nagbabanta sa inyong buhay. Ang kakayahang harangin at huwag payagang mabuo ang mga bagong ugat ng dugo sa paligid ng tumor ang ating pinakamalakas na depensa. Kaya paano natin gagawing matibay na kalasag ang ating pang-araw-araw na pagkain para protektahan ang tatlong sistemang ito? Simulan natin sa unang pagkain, isang inumin na nakaukit na sa ating kultura, ang tsaa o green tea. Hindi ko po tinutukoy yung mga nakabote na makukulay at puro asukal sa mga supermarket, kundi ang tunay na dahon ng tsaa na tinitimpla ng mainit. Ang lakas ng green tea ay nagmumula sa isang mahiwagang sangkap na tinatawag na EGCG. Hindi ninyo kailangang tandaan ang komplikadong pangalang ito. Isipin na lamang na isa itong natural na biological weapon na nakatago sa bawat dahon ng tsaa. Kapag humigop tayo ng green tea, ang EGCG ay humahalo sa ating dugo at gumagawa ng tatlong pambihirang misyon. Una, pinapatay nito ang pamamaga ng napakabilis. Sinukat ito ng mga klinikal na pag-aaral at natuklasan na matapos ang 8 linggo ng tamang pag-inom ng green tea, ang mga mapanganib na antas ng pamamaga sa dugo ay bumaba ng 30 hanggang 50%. Ang pagbabang ito ay kasing lakas ng pag-inom ng mga espesyal na gamot laban sa pamamaga, ngunit nagmula lamang ito sa isang masarap na inumin sa umaga. Pangalawa, ang EGCG ay parang isang military trainer. Pinapataas nito ang galing sa labanan ng ating mga natural killer NK cells ng halos 50%. Ang inyong mga gwardya ay mas malinaw nang makakita, mas mabilis gumalaw, at mas malinis pumatay ng mga abnormal na selula. At pangatlo, ang EGCG ang nagsisilbing gunting na pumuputol sa mga ugat ng dugo na nagpapakain sa tumor. Sa napakaraming pag-aaral na sumubaybay sa libu-libong tao sa loob ng isang dekada, ang mga may ugaling uminom ng 3 hanggang 5 tasang green tea araw-araw ay may 50% na mas mababang tsansa na magkaroon ng kanser sa tiyan at bituka kumpara sa mga hindi umiinom. Ang dahilan ay simple ngunit napakagaling kapag ang tsaa ay dumaan sa inyong lalamunan. Tiyan at bituka, parang nagpipinta kayo ng isang pamprotektang pintura na puno ng EGCG sa inyong mga laman loob, hinaharangan ang anumang pagtatangka ng kanser na gumawa ng ugat ng dugo. Ngunit narito ang isang napakahalagang babala. Karamihan sa atin ay maling magtimpla ng tsaa, kaya pinapatay natin ang EGCG bago pa man ito dumampi sa ating mga labi. Ang nakasanayan natin ay pakuluin ang tubig ng husto at ibuhos ang kumukulong tubig na 100 degree Celsius ng diretso sa tiyan. Ang sobrang init na tubig ay hindi lang sumusunog sa mga maselang sangkap na nagpoprotekta sa atin, kundi ang pag-inom ng napakainit at umuusok na tsaa ay nakakapaso sa lalamunan na sa paglipas ng panahon ay nagpapataas pa ng panganib ng kanser sa lalamunan o esophagus. Ang tamang paraan para mapanatili ang himala ng tsaa ay ang paggamit ng tubig na nasa 80 degree Celsius lamang. Kung wala kayong thermometer, pakuluin ang tubig, ilipat sa ibang pitsel at palalamigin ng 3 hanggang 5 minuto bago ibuhos sa tsaa. Ibabad ang dahon ng tsaa sa loob ng eksaktong 5 minuto para dahan-dahang lumabas ang EGCG. Kung gumagamit kayo ng tea bags, ilubog at iyahon ito ng paulit-ulit para mapilitang lumabas ang sustansya. Uminom ng 2 hanggang 3 maliliit na tasa araw-araw, walang asukal at inumin ng dahan-dahan. Ito ang mahiwagang gamot na regalo ng kalikasan. Ang pangalawang pagkain para sa ating depensa ay madaling makita sa mga palengke mula Luzon hanggang Mindanao, broccoli, gayon din ang pamilya ng repolyo at pechay. Madalas tayong naakit sa luntiang bulaklak sa ibabaw nito, ngunit ang tunay na kayamanan ay nasa sangkap na tinatawag na sulforaphane. Ito ang nagbibigay ng kakaibang matapang na amoy kapag naglalaga kayo ng broccoli. Huwag kayong mainis sa amoy na yon dahil iyon ang amoy ng buhay. Ang sulforaphane
ay hindi direktang nagbibigay ng antioxidants. Mas matalino ito, pumapasok ito sa selula, ginigising ang isang gene na tinatawag na NRF2 at inuutusan ang inyong katawan na sarili nitong gumawa ng mga antioxidants. Ang lakas na ito ay 10,000 beses na mas malakas kaysa sa pag-inom ng effervescent na vitamin C. Hindi lang iyan isa ring inhinyero, ang sulforaphane, na sumisira sa mga tubo ng dugo na pilit itinatayo ng tumor. Ngunit may isang napakalaking pagkakamali ang mga nanay at nagluluto. Madalas nating hiwain ang bulaklak at itatapon ang matigas na tangkay sa basurahan. Sinukat ito ng siyensya at nagulat silang malaman na ang matigas na tangkay na iyon ay may dobling dami ng sulforaphane kumpara sa bulaklak. Huwag ninyong itapon ang mahalagang gamot na iyon. Balatan ang matigas na labas ng tangkay, hiwain ng pakaninipis at igisa sa bawang at olive oil o tadtarin para ihalo sa sopas. Ang bawang at olive oil kapag hinalo sa broccoli ay lumilikha ng isang reaksyon na tumutulong sa bituka na mas madaling sipsipin ang sulforaphane. Ngunit kung gusto ninyo ng mas malakas pa kaysa sa malaking broccoli, hanapin ninyo ang broccoli sprouts o ang mga bagong usbong na broccoli. Ang mga maliliit na usbong na ito na 3 araw pa lang na parang maliliit na toge ay may sulforaphane na 100 beses na mas marami kaysa sa malaking broccoli. 100 beses. Bakit ganoon kagaling? Dahil inilagay ng kalikasan ang buong lakas ng isang halaman sa paglaban sa sakit sa loob ng maliit na usbong na iyon. Kapag lumaki na ang halaman, lumalabnaw na ang lakas nito. Isang maliit na dakok lang ng broccoli sprouts, araw-araw ilagay sa tinapay o salad at pinatunayan ng Johns Hopkins University na kaya nitong sabay-sabay na gisingin ang 200 genes na lumalaban sa kanser. Ang isang murang dakok ng sprouts ay may kapangyarihan ng isang malaking laboratorio. Tayo naman ngayon sa isang tropical na prutas na matamis, abot kaya at tumutubo sa maraming bakuran natin sa Pilipinas, ang hinog na papaya. Marami sa ating mga nakatatanda kapag may sakit o tumatanda na ay pinagsasabihan ang isa't isa na iwasan ang matatamis na prutas dahil baka raw pakainin ng asukal ang kanser. Mga tito at tita, iyan ay isang napakalaking maling akala at napakalupit sa inyong kalusugan. Totoong gustong-gusto ng kanser ang glucose asukal para lumaki, ngunit ang inyong utak, puso at lahat ng malulusog na selula ay kailangan din ng glucose para tumibok at mabuhay. Ang pangunahing problema ay wala sa papaya kundi sa mga milk tea na may artipisyal na asukal o sa mga matatamis na biskwit na biglaang nagpapataas ng insulin sa dugo. Ang asukal sa hinog na papaya ay mahigpit na nakabalot sa fiber hibla kasama ng sangkatutak na bitamina at antioxidants. Kapag kumain kayo ng papaya, ang fiber ang nagkokontrol upang mabagal at kalmadong pumasok ang asukal sa dugo nang hindi nagdudulot ng sugar spike. Ang benepisyo ng papaya ay nasa mapula-pulang kulay kahel nitong laman na punong-puno ng beta-cryptoxanthin. Ang sangkap na ito ay may espesyal na pagmamahal sa ating mga baga. Pagpasok sa dugo, dumidiretso ito sa baga at naglalagay ng pamprotektang balot laban sa pamamaga at humaharang sa pagbuo ng ugat ng dugo ng kanser. Sa isang pag-aaral ng Harvard na sumubaybay sa libu-libong tao, sa loob ng 20 taon, napag-alaman nila na ang mga taong madalas kumain ng prutas na mayaman sa beta-cryptoxanthin tulad ng papaya ay may 31% na mas mababang panganib na magkaroon ng lung cancer kahit pa nanigarilyo sila dati o hindi. Isang hiwa ng hinog na papaya pagkatapos ng almusal araw-araw ay hindi lang nakakaganda ng pagdumi, kundi tahimik din nitong nililinis ang mga sira sa inyong dibdib. Sumunod, kilalanin natin ang isang pamilyar at murang pagkain na may nakakabilib na lakas para patayin ang selula ng kanser. Ang kamote, partikular ang kulay ube o purple sweet potato. Sigurado akong pamilyar kayo sa kamoteng ito na kulay ube hanggang sa loob. Ang matingkad na kulay lila na minsan ay dumidikit pa sa kamay
ay ang mismong marka ng anthocyanin, isa sa pinakamalakas na antioxidants sa buong mundo. Ang purple sweet potato ay hindi lang basta nagpapaliit ng tumor, kundi tinatarget mismo nito ang cancer stem cells o ang mga ugat ng kanser. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ito sa pinakamadaling paraan. Ang kanser ay parang damong muta, isang napakatigas na damo sa bakuran. Kung puputulin ninyo lang ang mga berdeng dahon sa ibabaw, aakalain ninyong malinis na ang hardin. Iyan din ang madalas ginagawa ng operasyon at chemotherapy. Winiwalis nila ang ibabaw ng tumor. Ngunit, kung ang pinakaugat nito sa ilalim ng lupa ay buhay pa isang ulan lang, tutubo ulit ang damo ng masukal. Sa kanser, ang ugat ng damo na iyon ay ang cancer stem cells. Sila ay nagtatago, nakakaligtas sa chemotherapy at naghihintay ng pagkakataon na bumalik makalipas ang maraming taon. Nakakagulat na nadiskubre ng siyensya na ang katas mula sa purple sweet potato ay may kakayahang kilalanin at lasunin hanggang sa pinakaugat ang mga cancer stem cells na ito, lalo na sa cancer sa kolon o bituka, nang hindi sinasaktan kahit isa mang malusog na selula sa bituka. Ang matalinong pagpiling ito ay tinatawag na selective toxicity. May isang maliit na sikreto mula sa nutritional medicine para mas mapaganda pa ang inyong kamote. Matapos ninyong ilaga o steam ang kamote, huwag po muna ninyong kainin habang mainit pa. Hayaan itong lumamig at mas maganda kung ilagay muna sa refrigerator ng ilang oras. Ang pagpapalamig na ito ay babaguhin ang istruktura ng starch o carbohydrates nito para maging resistant starch. Kapag kinain ninyo ang pinalamig na kamote, pwede ninyong initin ng kaunti para madaling kainin. Ang starch na ito ay dadaan sa inyong sikmura na hindi agad natutunaw at didiretso sa malaking bituka para maging pagkain ng inyong good bacteria. Kapag nakain ng good bacteria ang resistant starch na ito, maglalabas sila ng short-chain fatty acids na papasok sa dugo at papawi sa lahat ng chronic inflammation sa buong katawan. Isang pinalamig na nilagang kamoteng ube araw-araw ay katumbas ng pagpapasok sa katawan ng gamot na pumapatay sa mismong ugat ng kanser habang nagtatayo ng matibay na pundasyon ng mabubuting bakterya sa inyong tiyan. At ang panghuli, ang ikalimang piraso ng ating depensa ay isang napakagandang prutas na parang mga makikinang na hiyas, ang pomegranate o granada. Sa ilalim ng matigas nitong balat ay daan-daang pulang buto na puno ng katas. Ang maasim-asim at matamis nitong lasa ay nagmumula sa pamilya ng mga kemikal na tinatawag na elagitanin. Ang elagitanin kapag kinain ay hindi agad gumagana. Sa isang mahiwagang disenyo ng kalikasan, kailangan nitong bumaba sa inyong bituka kung saan naghihintay ang isang espesyal na good bacteria na tinatawag na Akkermansia. Kapag nasipsip ng bakterya na ito ang elagitanin mula sa granada, babaguhin nila ito at gagawing urolithin. Ang urolithin ang tunay na bayani na pumapasok sa dugo, nagpapatrolya at pumuputol sa lahat ng linya ng supply ng dugo ng mga nabubuong tumor ng kanser. Sa sikat na UCLA University sa Amerika, gumawa ang mga sayentipiko ng isang eksperimento na yumanig sa mundo ng medisina tungkol sa mga pasyenteng lalaki na may prostate cancer. Ito ay mga pasyente kung saan ang kanilang cancer index PSA sa dugo ay mabilis na tumataas. Senyales na lumalaki ang tumor matapos bumagsak ang mga naunang paggagamot sa kanila. Sa pamamagitan lamang ng pagpapainom sa kanila ng isang maliit na baso ng purong pomegranate juice, araw-araw, mga 200 at 40 mililitro, ang oras na kailangan para dumoble ang laki ng tumor ay humaba mula 15 buwan hanggang naging 54 na buwan. Ang kanser ay nagutom at tumigil sa paglaki at maraming pasyente ang naging mapayapa ang pamumuhay kasama ang sakit sa loob ng maraming taon nang hindi na kinakailangang dumaan sa nakakapagod na chemotherapy at radiation.
Hindi lang iyan, ang pomegranate juice ay nag-uudyok sa maliit na bituka na maglabas ng malusog na mucus o uhog na nagiging perpektong bahay para dumami ang Akkermansia bacteria. Ang bakterya na ito ay may kakayahang makipag-usap sa immune system mula sa loob ng bituka. Binabalaan ang mga T-cells na lumabas mula sa lymph nodes para hanapin ang mga selula ng kanser sa ibang parte ng katawan. Ang pagkain ng kalahating granada tuwing hapon o isang baso ng katas nito na pwedeng haluan ng tubig kung masyadong matapang ay nangangahulugang ibinibigay ninyo ang pinakamatulis na espada sa inyong immune system. Ngayon, alam kong iniisip ninyo, Dr. Victor, ang ganda pakinggan, pero paano ko ba matatandaan lahat ito at paano ko isasama sa araw-araw kong buhay na busy? Huwag po kayong mag-alala. Ang pag-aalaga sa kalusugan ay hindi dapat maging isang mahirap na math problem. Hayaan ninyong gumawa ako ng isang magaan at madaling schedule na kayang gawin ng sinuman. Sa paggising ninyo sa umaga, magsimula kayo ng isang tasang green tea na tinimpla sa 80 degrees Celsius. Maupo ng tahimik, humigop ng paunti-unti at damhin ang init na nagpapakalma sa inyong lalamunan. Sa kalagitnaan ng umaga, kung nagugutom, kumain ng ilang hiwa ng hinog na papaya imbes na kumuha ng biskwit o pandesal. Sa tanghalian, ang hapag ng pamilya ay dapat may isang bandehado ng ginisang broccoli na may bawang. Isama ninyo ang hiniwang tangkay o kaya ay lagyan ninyo ng broccoli sprouts ang inyong sabaw. Sa hapon, magtimpla ulit ng pangalawang tasang green tea habang nagbabasa o nanonood ng TV. Sa hapunan, palitan ang bahagi ng puting kanin ng isang nilagang kamoteng ube na pinalamig mula pa kaninang umaga. At isang oras bago matulog, humigop ng kalahating baso ng pomegranate juice. Habang kayo ay natutulog nang mahimbing, ang inyong mga bakterya sa tiyan at immune system ay magsasagawa ng isang malawakang pag-aayos sa buong katawan. Nais ko ring mag-iwan ng 5 mahahalagang payo na natutunan ko mula sa aking buong buhay bilang isang doktor. Una, ang pagiging tuloy-tuloy o consistency ay mas mahalaga kaysa sa pagiging biglaan at labis. Ang pagbili ng 5 pagkaing ito bukas at pagkain ng marami sa iisang araw at pagkatapos ay kakalimutan na sa loob ng isang buwan ay walang magagawang himala. Ang biology ng katawan ay nangangailangan ng pag-uulit. Parang patak ng tubig na nakakabutas ng bato, bawat higop ng tsaa at bawat kagat ng kamote araw-araw ay siyang magbabago sa takbo ng inyong genes sa paglipas ng panahon. Pangalawa, huwag maging masyadong perpekto. Kung walang sariwang papaya o granada, dahil hindi panahon, ang mga frozen na prutas sa supermarket ay naglalaman pa rin ng 90% ng mga sustansya. Sa katunayan, ang frozen na broccoli ay minsan mas maganda pa kaysa sa lantang broccoli na nabili ninyo sa palengke 3 araw na ang nakalipas. Pangatlo, ang pagsasama-sama o synergy. Ang 5 pagkaing ito ay hindi makakapagligtas ng isang katawang patuloy na kumakain ng sunog na karne, umiinom ng alak araw-araw at laging puyat. Sila ang inyong pundasyon at kailangan ninyong bumuo ng isang malusog na pamumuhay sa paligid nila. Pang-apat, kung kayo ay kasalukuyang sumasailalim sa chemotherapy o radiation, pakiusap, ipaalam ninyo ang diet na ito sa inyong doktor. Ang natural na nutrisyon ay hindi kailanman kalaban ng modernong medisina. Sa halip, inaalalayan nito ang katawan, binabawasan ang side effects ng mga gamot at pinapataas ng ilang beses ang tsansa ninyong gumaling. At ang panlimang payo mula sa kaibuturan ng puso ng isang doktor na nakakaintindi sa inyong sakit, patayin ninyo ang inyong takot. Ang salitang cancer ay may dalang dilim at naghahasik ng matinding takot. Kapag hawak ninyo ang resulta ng inyong laboratorio o simpleng napapansin ninyong kayo ay tumatanda na, hindi maiiwasang makaramdam ng kawalan ng pag-asa. Ngunit ang pagiging manhid at pagsuko ang tunay ninyong pinakamapanganib na kalaban. Ang katawang iyan ay sa inyo. Ang buhay na yan ay sa inyo. Hindi natin mapipili kung meron tayong maling genes, ngunit meron tayong buong kapangyarihan na magdesisyon
Kung ngayong umaga ay iinom tayo ng green tea o ng soft drinks, bawat paghiwa sa kamoteng ube, bawat pagbalat sa granada ay isang pagkakataon na binabawi ninyo ang kontrol ng inyong kapalaran mula sa kamay ng kamatayan. Ito ay mga totoong aksyon na lumilikha ng biological na lakas na masusukat sa bawat patak ng inyong dugo. Ang mga taong nagtagumpay sa pagsubok, ang mga pasyente kong umabot sa edad 80 o 70 na may matatamis na ngiti ay hindi mga superhero na hindi tinatabla ng sakit. Sila ay mga simpleng tao na tahimik at determinadong ibinigay sa kanilang katawan ang pinakamagandang kagamitan upang magawa ng katawan ang misyon nitong pagalingin ang sarili. Ang inyong katawan ay isang obra maestra ng kalikasan na laging uhaw na mabuhay at maging malusog. Huwag ninyo itong pabayaan. Ang buhay ay hindi isang mabilis na pagbagsak na kailangan lang nating panoorin ng tahimik. Ang buhay ay isang hardin at kayo ang pinakamasipag na hardinero nito. Magsimula bukas o simulan ninyo ngayon din mula sa pinakamaliit na bagay sa inyong kusina. Isang mahalagang aral. Ang kalusugan ay hindi isang swerte o regalo na nahuhulog mula sa langit. Ito ay bunga ng mga maliliit matatalino at tuloy-tuloy na desisyon natin sa araw-araw. Ang pinakamalakas nating armas laban sa sakit ay hindi palaging nasa loob ng butika, kundi naroon mismo sa ating hapagkainan, naghihintay lamang na ating piliin. Kayo ang kapitan ng inyong sariling katawan, piliin ninyo ang pagkaing magbibigay sa inyo ng mahaba, malakas at masayang buhay. Kung ang pagbabahaging ito ay nagbigay ng kaunting liwanag at pag-asa sa inyo, mangyari po lamang na gumawa ng isang makabuluhang hakbang. I-share ninyo po ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay, sa isang kaibigang nag-aalala sa kanyang kalusugan, sa isang kapamilyang lumalaban sa sakit, o sa mga anak ninyong masyadong abala sa trabaho at nakakalimutang alagaan ang sarili. Sa labas, isa sa bawat 3 babae at isa sa bawat 2 lalaki ang haharap sa banta ng kanser sa kanilang buong buhay. Kung minsan, isang simpleng pag-share lamang, isang link na naipadala sa tamang oras, ang maaaring magsilbing salbabida na magbabago sa buong buhay ng isang tao. Pakiusap, mag-iwan din kayo ng komento sa ibaba. Ibahagi ninyo ang inyong kwento upang makapagbigay tayo ng inspirasyon sa isa't isa. At huwag ninyong kalimutang mag-subscribe para mapanood ang aking mga susunod na video kung saan ibubunyag ko naman ang mga lason na nagkukunwaring masusustansyang pagkain na tahimik na sumisira sa mga pader ng depensa na pilit nating itinatayo. Ako po si Dr. Victor Castillo, nagpapasalamat at taimtim na nananalangin para sa inyong matatag na kalusugan, kapayapaan at kakayahang kontrolin ang inyong sariling buhay.